Okay, dito po sa pangalawang katanungan, paano natin mapoproteksyonan o mapoprotektahan ang mga taong na nadi-discriminate dahil sa mandatory vaccination? Okay, dalawa po yan, no? Huwag ka agad pupunta sa korte, pupunta sa, alam nyo, lalong-lalo na ang ating gobyerno, no? Hindi lang iniigpitan ang mga mamamayan, iniigpitan din ang mga nagpapatupad niyan. Baka hindi nyo alam, sila rin ayaw din yan. No? Pero dahil sa coercion na ginagawa ng ating gobyerno, alam nyo, ang mga officials ay napipilitan din na enforce nila. Okay? Even if they are not conscious of violating the law. Okay? Sa mismong RA 11525, makikita natin, ang vaccination card hindi pwedeng gamitin sa edukasyon, hindi pwedeng gamitin sa trabaho bilang requirement, o ano pa mang bagay na konektado sa gobyerno o sa administrasyon. So paano ang gagawin natin para unang-una, yung mga hindi kayo pinayagan ng ano, wag muna kayong uminit ang ulo, no? Alam niyo po, yung mga nagpapatupad niyan, number one, hindi nila alam ang kanilang pinapatupad, no? Itong no vax, no ride policy. Okay? Sa labor naman, hindi ka pwedeng pumasok sa trabaho kung hindi ka wala kang vaccination card. Ang ibig sabihin, hindi ka nag-vaccinate. O kaya kung ayaw mong magpa-vaccinate, every 2 weeks RT-PCR na alam naman natin 3,500 ang isa. So, meaning, sa isang buwan, nakaka 7,000 na. Tapos, ang sweldo mo lang, 12,000, di 5,000 na lang, kulang na kulang. So, ang unang gawin po natin, non-adversarial information. Magkaroon ng pagpupulong. Kung tama ba itong ine-enforce ng gobyerno, invite natin ng ating polisiya, invite natin ng ating mga barangay na magkaroon ng discussion na ang mga bagay na ginagawa nila ay coercion measures para tuparin ang pinapatupad ng ating mga nanunungkulan. So, non-adverse, no? Let us have a forum, no? Ang mga bagay na. Pero for example, merong individual acts of violence. Tinutulak, pinagsasabihan ka na masama, then pumasok na po tayo sa tinatawag na adversarial. Kailangan lahat ng impormasyon o ginawa sa inyo, i-document natin. No? Dalawa po dyan, no? Criminal acts. Itong pag pinupuwersa tayo, ang tawag dyan, coercion. Simple coercion, grave coercion. Pag merong halong threats, no, that will be considered as simple threat or grave threat. Okay? So, pwede nating ipunin ang mga bagay na yan, at sinabi naman ng ating PAW chief kung ano pa man ang ginagawa sa inyo laban sa batas, i-report sa PAW, no? Binigay din po niya ng ating PAW chief ang mga numero para i-report natin. For example, may mga specific acts of violence. So, we can resort to friendly or non-adverse methods. Paliwanag natin sa mga pulis, no? Kung bakit hindi, ipakita nyo ang mga medical certificates, no? Napaka-importante niyan kasi nakalagay doon, for example, may allergy ka, may asthma. Ba, pwede kang mamatay pag binakuna ka. Kagaya ng ibang namatay, nag-suffer sila sa tinatawag na anaphylactic shock. Severe asthma, severe allergenic reaction. Okay? So, ipakita nyo ang medical certificate. Kung wala po kayo, may mga doktor na nagpo-provide ng medical certificate. No? Kung wala kayo, tell us, no? We can give you the proper remedy. Okay? So, ipakita nyo rin yung mga medical condition nyo. Ito po, paano nila malalaman na meron kayong medical condition? Ipakita nyo yung mga
paid prescription drugs. Yung mga merong document galing sa Mercury, di ba? O ito po yung katunayan na bumibili akong gamot sa presyon. That in itself is already a manifestation that you are taking medicines for diabetes, hypertension, yung mga comorbidities. Kung may cancer kayo, tsaka ibigay nyo yung laboratory. O hindi naman po ako nagsisinungaling. Okay? So, ipaalam lang po. At ang ating mga kapulisan at saka yung mga ating barangay, huwag kayong iinit kagad ang ulo. I-check nyo. Kasi ang pagbabakuna sa iba, pag pinilit nyo, lalo na ayaw, fatal yan. Nakakamatay din. So, huwag natin pipilitin. Let us resolve each case peacefully. Pero kung meron ng harass na police o barangay officials, siguro kailangan ding pahilan ng reklamo sa ating mga prosecutors. O kaya, kasi pag pinahil mo sa barangay niya, talo ka kaagad. Kasi barangay din na nagpapatupad. Okay? So, kung wala naman po, marami kaming mga abogado na open na willing kayong tulungan. Okay? So, purihin po ang Panginoon at ilagay natin lahat. Ano sabi ng Bible? As much as it depends on you, be at peace with all men. Salamat po.